Hello, amazing morning sa ating lahat. Thank you so much, Mentor Melchor, no? And syempre, gusto ko lang po pasalamatan ng ating mother mentor, no, ng Team Eagles, Mentor Erica, Mentor Ikay. And so, sino ba si Mentor Nikki? Nag-work po ako sa corporate for almost 2 years po. Experience ko sa big company rin siya, which is Century Tuna as account analyst. So hindi po, syempre pag nag-start ka talaga sa work, di naman talaga ganun kaagad yung malaki yung sahod, 'di ba? So nagkaroon tayo ng working experience na 2 taon, pero doon ko po nakita na ang hirap pala kumita ng pera kasi right after ko pong graduate, excited na akong magtrabaho. Kasi nga, ah siyempre gusto ko maka-help sa parents, tapos gusto ko rin makabili ng mga bagay na gusto ko. Sino po ba dito yung currently working po right now? Nagtatrabaho pa? Paki-type nga po number 3 if working ka po right now. Alam niyo po, dyan din po ako na nag-start talaga. Part-time ko lang din po ginawa. Wow, marami-rami rin po pala. 3, si Mentor Cecilia, Rosalinda, yan. So, dyan din po ako nag-start talaga. Part-time ko lang din po ginawa yung business. Tapos, syempre po, bakit ko ba sinimulan tong negosyo? So, yan. Because of my family, kasi parang breadwinner na rin kasi ako yung panganay and 8 kami magkakapatid. So, nandun yung parang eagerness ko na gusto ko makapag-payback sa parents ko. Sino yung ganun? Yung gusto nilang maka-help, alam mo yung makatulong sa family. Kasi ganun naman tayo, di ba? Parang grabe yung gusto nating, grabe yung heart natin, di ba? Para maka-help sa mga mahal natin sa buhay. So, that time, yun yung naging mindset ko. Kaya ko siya ginrab yung opportunity kahit hindi ko siya linya. 'Di ba? Mahiyain ako. Tapos, to be honest, ayoko ng network marketing eh. Sino dito yung ayaw ng network marketing? Pag sinabing network marketing, iba agad yung mindset natin, 'di ba? Scam, tapos hindi totoo yan, 'di ba? Hype-hype lang 'yan. So, 'yun yung naging tumatak sa akin. Kaya nung nalaman ko na network marketing pala yung nasalihan ko, parang nanlumo din ako that time kasi sabi ko hindi ko nga to forte at saka mahiyain ako and hindi ako magaling sa sales. 'Di ba? So, pero sabi ko nga if hindi ko naman siya susubukan, 2 years ako nagtrabaho, walang mangyayari sa akin. So, sabi nung nag-talk sa akin, kasi I'm blessed po no, na ang naka-refer po sa akin talaga si Mentor Christine Perez. So siya po ang nakilala ko po online. Hindi ko po personally kakilala po yung tao nag-invite po sa akin. Sa Facebook lang. Tapos inassist ako ni Mentor Salmar. 'Di ba? So, yun. That moment po, sabi po ng speaker sa last part, sabi ko, alam ko na to, network marketing to. Pero sa dulong part, meron siyang message na sabi niya doon, if ikaw yung tao na nagpe-pray ng opportunity na pwedeng magpabago sa buhay mo at sa life ng family mo, baka ito na yung pinagpe-pray mo. Pinapakita na sa'yo ni Lord. So, syempre, nung sinabi yan, parang ako yung kinakausap nung speaker. That time po, ang lupit din po nung speaker, si Mentor Michelle Parinia Santos. So, siya po yung nag-IBP that time. So talagang na-amaze po ako. And then, to be honest, wala po akong pang-join. Hindi po ako naka-on the spot pay-in kaagad, pero nag-down payment po ako. Alam niyo po, sa isang decision lang na, um, kumbaga, nag-decide ako, 'di ba, na ayan, nag-decide po ako na, ayun nga, simulan po tong negosyo kahit sa 500 lang. Decide lang po ako. To be honest, wala po akong pang-join, wala pong pang-kapital. Pero that time po, meron lang po akong laman sa wallet ng 500 and plus pamasahe. Tapos, tinake risk ko po yun. Po ako nag-start na, nag-decide po ako na simulan siya. Then, Saturday, napresentahan ako. Sunday, ginawan ko po ng paraan. Sabi ko, gusto kong may mabago na sa buhay ko. 2 years na ako nagtatrabaho, wala naman ako naiipon, wala ako nasisave. Kundi nagkakaroon pa ako ng malaking utang. So, yun po, hanggang sa
Monday cut-off, nag-join na po kaagad ako. So, maraming ways yung ginawa ko. Siyempre, dahil talent na natin ang mangutang. So, yun po yung isa sa mga way na ginawa ko. And syempre, may konting sahod po tayo, dinagdag po natin. So, dyan po. At that moment po, hindi naman ang mindset ko na nagsisimula. Ano eh, alam mo yung pabagsak yung negosyo. Super positive ko na kahit na mahiyain ako, since may guided naman ako ng mga mentors, talagang ginawa ko lang yung part ko. Kasi sa totoo lang ba mga mentors, masipag naman tayo sa work. Pero kung ilalaan din natin yung sipag natin sa mismong negosyo natin, 'di ba? 100% kung ano yung effort mo sa work mo, effort mo rin dito sa negosyo, pag nakita mo yung resulta, ang laki ng difference, 'di ba? Ibig sabihin ko lang, kung yung effort mo todo sa business na ginagawa mo, todo rin yung balik sa 'di ba? So, 'yan, hanggang sa kumita rin tayo, 'di ba? Kumita na rin tayo sa pagka-join natin, kumita tayo. Ang first check ko po, alam niyo kung magkano? 1,270 pesos. O, 'di ba? Kasi meron po ako na-refer na isang silver niyan. Sobrang excited, sobrang tuwang-tuwa na ako niya kasi first cheque ko 'yan sa buong buhay ko. Kasi sa trabaho naman, 'di naman cheque-cheque, 'di ba? Diretso sa bangko. So, first time ko makahawak ng cheque, tapos 1,270. Kasabayan ko pa niyan that time si Mentor Carmela, 'di ba? Nung nagsisimula rin kami. So, yun, at nakakatuwa kasi yan yung mga humble beginnings. Kasi sa simula po talaga mentors, hindi naman kaagad milyon yung kikitain natin dito, tama? Pero nagsisimula yan sa mga, lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. And yun po, pinanghawakan ko lang po yung vision, 'di ba, na nakita ko po dito. Kasi nakita ko yung mga mentors, 100,000, 50,000, 'di ba, 30,000, baliw na nga ako, 25,000 eh. Kasi kung magkano lang naman po ang sahod ko po sa corporate, 15,000. Actually, 16, less tax pa, less SSS pag-ibig. 'Di ba? Magkano na lang po matitira sa akin, 'di ba? So, yun po. Ah, nakita ko po yung vision na pwede palang kumita dito ng 5, 6, 7 digits sa loob ng isang buwan. So doon po ako na-amazed. And doon ko po nakita yung ganda ng negosyo and na-appreciate ko po talaga siya. And hanggang sa, yan, dumating yung pandemic, 'di ba? Dahil nga inaral natin yung negosyo, na-experience din po natin yung, yun nga, yung pandemic times. Wherein, akala natin, 'di ba, nung pandemic, ito na yung yung katapusan, 'di ba, ng mundo. Kasi nga po, 'di ba? Kasi nga po, Kasi nga po, yun nga, pandemic, lockdown, 'di ba? Crisis. Pero doon po tayo mas nakapag-build po ng grupo, especially po sa abroad. Yan. So, nagugulat ako, may nagpapadala ng 198, 44,800, 'di ba? Tapos, pagkapadala, process agad sa office, ang daming orders. So, yun po. Bunga po to nung pagtatanim. Wherein mga times na yan, sa 6 months time na inaral ko po yung negosyo, part-time, training lang po ako ng training. Hindi naman po siya agad na instant result, nagka-pay in po ako. Tapos, pagka-join ko, magaling na ako mag-talk. Hindi. So, marami pong practice, marami pong exposure, marami pong times na nagte-training po ako. Right after ko pong pumasok sa trabaho, 6 p.m. out po sa office. I think 8 p.m. po yung training time noon sa old office pa yun eh. So, uma-attend po ako right after noon. So, ganun, everyday po, walang palya po, uma-attend po ako hanggang sa kahit na wala po akong naging resulta nung nag-umpisa po talaga ako kasi isa lang po talaga yung nag-join sa lahat ng kakilala ko po, isang silver. Isa lang yung nag-join sa akin sa lahat ng kakilala. Hindi ko po yun naging dahilan para hindi ituloy yung business. So, kundi, mas lalo pa ako nagpursige and sabi ko, kumbaga tuloy-tuloy lang ako, kailangan ko lang magkaroon ng resulta para maniwala rin sila sa akin.
So hanggang sa yan nga, training tayo hanggang sa na-apply po natin and nagkakaroon po tayo ng result. So dumating po sa point, 'di ba, na nag 4 times give me 5 po tayo, 2 times, 'di ba? Wherein magkano po 'yun? 20 DR sa loob po ng isang buwan, 'di ba? So doon ko po nasabi na ano pala, once na natutunan ko yung skills ng negosyo, yung mga basic, tas in-apply ko siya, kusa na lang, 'di ba, na magtitiwala yung tao sa atin kasi alam natin yung negosyo na pinasok natin, alam natin paano siya i-explain sa mga clients natin. So, yan, nung pandemic, yan din po yung na-experience natin hanggang sa nagkaroon po tayo ng Hi guys! So, nangarap din po tayo kasi that time naman po, nung nagtatrabaho ako, isipin mo ha, kung ang monthly mo sa kotse, 28,000, tapos ang sahod mo, 15,000, hindi ka mangangarap na magkaroon ka ng kotse kasi sa sahod mo pala kulang na sa'yo, pangkain mo pa, transpo mo pa. 'Di ba? So, doon ko po na-realize na ang laking difference nung nagtatrabaho ako ng 2 years, nung tinrabaho ko yung negosyo ng within 2 years, 'di ba? So, sabi ko, ang laki, ang ganda ng business, ang ganda ng ang baliw na po talaga ako noon. At the same time, sobrang sarap sa feeling po kasi marami ka po natutulungan. And hindi mo po personally kakilala yung mga taong nag-i-inquire sa'yo, 'di ba? Tapos natulungan mo rin kumita. So iba po yung fulfillment, 'di ba, na na-serve mo yung purpose mo. So yun po, hanggang sa nagulat po ako, dumating na sa point, naging 22 elite executive rank na po under my team, 'di ba? Iba't ibang lugar po, 'di ba? Iba't ibang bansa. Merong Hong Kong, may Taiwan, merong mga full-time mom nandito sa Pilipinas, 'di ba? Meron din po nakapag for good na rin because of this business. May taga Middle East, 'di ba? Iba-iba po. So, 'yun po. Sabi ko ang ganda ng business kasi pwede akong makapag-branch out sa iba't ibang bansa. 'Di ba? Pwede ako magkaroon ng team, 'di ba, sa iba't ibang bansa. And hanggang sa nagkaroon na rin po tayo ng 9-car achiever under our team. 'Di ba? So, yan po. Kumbaga, dito kasi, sabi ko nga, ang galing kasi yung mga tao na tulungan mo, isa rin sa pinakamasarap kapag nagpapasalamat sila sa'yo nang dahil sa'yo, natulungan mo silang, makuha yung mga pangarap din po nila. 'Di ba? And of course, with the grace of the Lord and the system of I Am Worldwide, naging posible siya. 'Di ba? So, yan. And yan po, isa rin po sa mga tumatak po sa akin. Kasi dati kasi, nung work naman ako, ang gusto ko lang naman na mga travel sa Pilipinas, trip to Baguio, 'di ba? Trip to Pampanga, trip to Zamboanga, kasi I mean Zambales, kasi 'di ba may dagat eh. Tapos trip to Palawan, yan yung mga ano ko, Boracay, mga bucket list ko, 'di ba? Na gusto ko rin mapuntahan. Never in my life na maisip ko na makapag-travel ako sa ibang bansa, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo eh, nung nag-work ako talagang limitado. May pangarap naman po ako pero malabo na makuha ko yung makapag-travel, magkaroon ng sasakyan. So dito po, nung na-experience ko yung first international travel to Hong Kong, tapos sabi ko grabe, sa lahat ng, I mean, yung Baguio, hindi ko pa nga napupuntahan, yung yung Zambales, di ko rin po napupuntahan, 'di ba? Nandito ako sa Pilipinas, di ko pa mapuntahan, what more pa po yung nasa ibang bansa. Pero grabe po, na-experience ko po yung first international travel ko po sa Hong Kong. 'Di ba? So, yan po, nakakatuwa and once na na-experience mo na yung first travel international, doon ka na masasabi ko pong ma-addict ka talaga. Yung parang whatever it takes, lahat ng mga travel incentive, i-hit mo na sa mga susunod. Kasi alam nyo po, buffet, 'di ba? Anong tawag dito? Breakfast mo buffet, lunch mo buffet, 'di ba? All expenses paid.
dinner mo buffet, 'di ba? Tapos kakain na naman busog ka pa. Tapos yung mga itinerary, 'di ba? Ang gaganda ng mga scenery, tapos Disneyland, 'di ba? So yan, tapos nakasama rin po natin yung isa sa mga leaders natin from Hong Kong, si Mentor Rowena. 'Di ba? Tapos nagkaroon din po tayo ng first event and second Hong Kong event din po natin sa Hong Kong. Ayan. So, yan po. Wherein nakapag-build din po tayo ng community doon. To be honest po, nag-start lang din po tayo online. So, nag-expand po tayo ng business. Siyempre, tiyaga-tiyaga po talaga kasi hindi naman po siya yung madami kaagad eh. 'Di ba? So, yan yung time na nagtanim po ako, nag-mentor rin po ako sa kanila, kahit late na. Kasi after nag-uusap pa rin kami. 'Di ba, nagbibigay po ako ng time, 'di ba? Kasi ano ganun po talaga eh, dapat ikaw po mismo ay dapat po ikaw po mismo ay intentional na mag-build ng grupo, 'di ba? Mag-build ka ng team, 'di ba, ng mga leaders. Kasi gano'n naman po yung business po natin eh, relationship business po, 'di ba? So the more na nakikip din po natin sila, the more na lumalaki rin po yung grupo po natin. So yun po yung naisip ko po. And sabi ko sa personality ko, tiyagain po ako talaga. Hindi po ako mainitin yung ulo, 'di ba? Kumbaga dahil gano'n din po yung personality natin, I think naging advantage ko rin po siya. Kaya na-keep din po natin yung team. 'Yan. So, 'yan. And then hanggang sa na-hit na rin po natin. Next is yung incentive din po to ng ating Mother Mentor, Mentor Peach Kapili po, no? So, travel incentive from trip uh, Team MVP trip to Taiwan. Ayan, 4 days and 3 nights po with eat all you can buffet na naman, 'di ba? So, plus bonus na lang na nagta-travel ka, may income ka pa rin na pumapasok sa iyo, 'di ba? So, yun po. Sabi ko nga nung first travel na na-hit ko siya, yung Hong Kong, sabi ko gusto ko pa ma-hit yung another incentive, which is na-hit ko talaga yung Taiwan. And yan, ang sarap po ng mga pagkain, 'di ba? Tapos yung mga authentic pa na food. Kasi ako po, to be honest, mga mentors, mga food lover din po ako. So, pag may nakakita ko ng mga pagkain, talagang naa-amaze ako, 'di ba? Parang nagniningning yung mga mata ko, gano'n. Gano'n yung impact sa akin ng mga masasarap na pagkain po, no? So anyway, yan, after Taiwan, nagpa-incentive po yung company. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ko to ma-hit. Kasi balita po talaga, iba rin po standard, 'di ba? At talagang 4 to 5 star, 'di ba, yung hotel na tutulugan mo. So, nagulat po ako, Marina Bay Sands, grabe. So, Marina Bay Sands Hotel po yung tinuluyan namin, wherein iyan po yung isa sa mga most expensive hotel sa Singapore. 'Di ba? Magkano po ang per night niyan? 50,000, 'di ba? I think 50,000 po per night. 'Di ba? So nakapag-stay ka diyan ng all expenses paid, tapos wala ka pang binayaran ni piso, 'di ba? Tapos alam mo yun, mo na lang talaga tapos mag-e-enjoy ka. So yung pagtatrabaho mo ng ilang buwan, 'di ba? Yung paghahataw mo, tapos magta-travel ka sa ibang bansa, mag-e-enjoy ka. 'Di ba? So parang ang sarap kasi kumikita ka na, nagkakagrupo ka, nakaka-build ka, tapos may mga plus incentive pa, 'di ba? So ibibigay mo na lang talaga yung very best mo. And syempre, hindi naman po instant talaga mentors na na-hit po natin 'yan. So may mga points po na more on DR lang talaga, kaya ko siya na-hit. Tapos meron naman din po by team, left and right. So, ganun po talaga. Pero sa mga gantong incentive po, alam niyo po, pinaka-best mentor, dapat kailangan po talaga mag-build po tayo both left and right. Kasi para auto-hit mo na eh. Pag may nalabas na incentive, yung company, dahil meron kang na-build na grupo left and right, auto-hit mo. 'Di ba? Yung mga incentive kaagad. So, yun po yung na-realize ko na dapat talaga mag-build ng mag-build. At syempre, 'di ba, hindi naman siya talaga instant and ano talaga siya, tinatrabaho.
So, yan, nakapag-Universal Studio tayo, 'di ba? Yung first time natin makapag-Universal Studio. Tapos ito, yung mentor ko, 'di ba, si Mentor Christine, nakapagpa-travel po siya sa amin, trip to Thailand. Ayan, so grabe po, 4 day, I think, 3 days and 2 nights. So, yun po yung travel incentive po namin. And yun po, kasama po namin si Mentor Carmela, 'di ba, Aptin, and yan po, isa rin po sa nagustuhan ko po dito sa business kasi bukod sa I Am Worldwide, nagpapa-incentive na. Tapos, bukod pa sa mentor natin, uplines natin, 'di ba? Tapos yung direct mentor or mentor ko pa, yung nagpa-incentive. So, ang daming incentive, 'di ba? Supposedly dapat company lang eh, 'di ba? Pero dahil generous and able po, dahil extraordinary po talaga yung kitaan dito sa kumpanya po natin, nagiging posible po na kahit distributor nakakapag-incentive po sa mga downlines nila, 'di ba? So, 'yan po, dapat po talaga, 'di ba, sipagan pa po talaga natin. And ito pa po yung isa sa mga dream country ko talaga bukod sa Japan, 'di ba? Sayang nga po hindi ko po na talagang na-hit yung Japan, 'di ba? But na-hit ko rin naman po yung South Korea. Isa po 'yan sa mga bucket list na country na gusto ko pong puntahan. Kasi siyempre nung po tayo, wala pa naman tayo sa IAM, K-drama lover po tayo, 'di ba? So, nakikita ko lang po 'yan sa TV, sa mga K-dramas, 'di ba? So ngayon na-experience ko na mapuntahan. Tapos, ah, ako rin po yung tipo na tao na favorite ko rin po and comfort food ko po ang samgyupsal. 'Di ba? Samji, 'di ba? So, sino dito mahilig sa samji? Charis. Pero both, ayan. Pero yan po, 'di ba? Authentic. Na-experience ko makakain sa South Korea, 'di ba? Ng samji, 'di ba? Oh. Tapos, yan, nakapunta kami sa palace, 'di ba? Grabe. Tapos, um, yung sa ano, yung Lock Tower, basta yun. Yun po, na nakikita ko lang sa mga K-dramas, 'di ba? Pero napuntahan din po natin. So wala rin po akong binayaran diyan. All expenses paid din po ng ating mother mentor, Mentor Peach Kapili, 'di ba? So grabe, ang generous po ng mentor natin. And yan po, sabi ko nga sa work ko nga po, never ko ma-experience yan, 'di ba? So, in total po na sa pag-network ko po as of now, 7 countries na po yung napuntahan ko po. And sa Vietnam naman po, hindi pa po kami nakakaalis. Na-hit ko rin po yan. Yung incentive na yan, no, ng mentor ko po, ni Mentor Christine Perez. So, meron siya pa incentive, Vietnam. Na-hit ko po yan. So, waiting na lang po kami sa travel to Vietnam. And syempre po, ongoing yung Thailand. 'Di ba? So, konti na lang din po, 'di ba? May hit na rin po natin. And isa rin po sa masarap po, 'di ba, bukod sa travel, cash incentive, 'di ba, gadgets, 'di ba? Meron din pong mga luxury incentive, 'di ba? Worth 200,000 pesos, 'di ba? So, grabe po, no? Sabi ko nga, ang hirap isipin, 'di ba, sa pagtatrabaho ko na makuha ko 'yan. Pero because of I am worldwide, na-experience ko siya. Kaya I'm so grateful po talaga dito sa opportunity and sa ginagawa ko pong business. Kasi ano eh, iba po sila mag-bless at iba po sila magbigay ng incentive, 'di ba? Kung ano yung pinagpaguran mo, yun yung balik din sa'yo, 100%. Tapos nakakatuwa po, 'di ba sa bonus, um, yun, ang dami po nating bonus na nakuha, 37 times po, 'di ba sa silver, 'di ba? And then 8 times po, 'di ba sa gold for you, 'di ba? So, yan po, grabe, in total po magkano po 'yan? Mga nasa 1.3 million pesos sa bonus pa lang. 'Di ba po? So grabe po, no? Nakaka-amaze po kasi doon ko po nakita na ano, marami pa rin naman po talagang nagjo-join. 'Di ba? Kailangan mo lang talagang maging creative when it comes sa marketing. 'Di ba? So ako po, ang naging focus ko po kasi talaga is pagda-direct.
Bakit po pagde-direct yung finocus ko? Kasi yun po yung strength ko. Dahil yun po yung strength ko, yun po yung mas, minaximize ko. Then, ang good thing kasi kapag nagda-direct ka po, mga mentors, syempre, nagkakaroon ka ng leaders. 'Di ba? So, pag nagkaroon ka ng leaders, meron kang matuturuan, meron kang maduduplicate. 'Di ba sa business nga natin, kailangan natin mag-build ng grupo. So, mag-start po talaga yon na meron kang ma-direct, 'di ba? Hanggang sa maggugulat ka, magpo-produce na lang din sila ng nagpo-produce na sila sa team, 'di ba? So, may sales na sila, may pay na sila. So, yun po yung parang mindset ko. Para maka-build ako ng team, kailangan ko hindi ako magbe-base sa existing ko talaga ngayon. 'Di ba? Kung hindi pa sila nakakapag-produce, ang 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 ano ko po, ang control ko yung sarili ko, 'di ba? Mas lalo ko pang sisipagan, mas lalo ko pang sisipagan mag-follow up, 'di ba? So hanggang sa yan po, nagulat na lang po ako naging 37 times na siya from 19 times naging 37 times, 'di ba? So yan po. And then hanggang sa na-experience din natin kumita weekly 61,000, 39,000, nasa ibang bansa po tayo 50,000. 'Di ba? So, ang sarap po, gawin yung business, once na ikaw po, mahal mo rin po yung ginagawa mo. Kasi kapag, nag-e-effort ka, minamahal mo yung ginagawa mo, tapos siyempre, yun nga, pinanghahawakan mo lang yung vision, tapos, yung why mo, bakit mo siya ginagawa, may times na mapapagod din po kayo kasi hindi naman po tayo all the time, 'di ba, motivated. 'Di ba, sa negosyo natin may times na may mga trials tayo, struggles, 'di ba? Pero ang importante po kasi is mag-move forward ka. Mag-move forward ka. Kalimutan mo na yung past mo, 'di ba? Tapos mag-move forward ka na sa next chapter, 'di ba? Bakit? Kasi kapag nandun pa rin tayo naka-look up sa past natin, ang hirap kumilos and at the same time, syempre, mahirap kang magkaroon ng resulta kasi lagi ka nakatingin sa past self mo or past result mo. Tama? Pero kapag nag-move forward ka na, doon mo makikita na meron pang potential, hindi pa to yung potential na naibibigay or nilalabas ko, 'di ba, dito sa negosyo. So, yan, hanggang sa yan po, meron na rin po under team na kumita ng milyon, 'di ba? Sa team po natin. And then currently po 3 million circle na rin po tayo. And yan po yung mga sample incomes din po natin monthly. So, ngayon po, syempre po nag-focus din po talaga akong para maka-build po kasi tayo talaga bukod sa international ay intentionally rin po, nagbi-build din po kayo ng grupo talaga within the Philippines na makakasama niyo po talaga. Kasi sa abroad po kasi talaga syempre may mga times po talaga na hindi po sila active kasi nga po busy sila sa work. Pero dito po ko po naintindihan na online man or offline, 'di ba? Talagang magagawa mo yung business. So nakakapag-expansion po kami sa iba't ibang lugar, Laguna, QC, 'di ba, Caloocan, 'di ba, and even po international online na nagagawa natin yung business. And ito po yung pinaka nagustuhan ko rin po about I Am Worldwide. Nasa bahay ka man, nasa coffee shop ka, nagta-travel ka, nagagawa mo siya, 'di ba? At the comfort of your home or kaya nasa bakasyon ka. So, dun ko po na-appreciate na grabe, ang blessed natin sa I Am Worldwide kasi ang ganda ng company natin, ang ganda ng produkto, ang ganda ng compensation plan, 'di ba? So tayo na lang talaga, tayo na lang yung iniintay. Alam mo 'yon, yung tayo na lang po yung kailangang humataw para makuha rin natin. And syempre po, hindi lang naman po sa paghataw, pero dapat po pinaniniwalaan mo yung kumpanya. Pinaniniwalaan mo yung sarili mo. Kasi may mga season po kasi tayo, 'di ba? So mamaya po i-share ko po yan sa inyo yung mga season na yan. So ito po, hanggang sa ngayon po, 'di ba? Active po tayo offline and online. So when it comes sa offline,
I keep myself na dapat kailangan ko mag-show up regardless kung malungkot ako, masaya ako, wala ako sa mood, 'di ba? Or wala akong invite, wala akong alam mo 'yun? Ano po, ito po yung naging mantra ko rin, kailangan ko mag-show up regardless kung ano yung situation ko right now. Kasi dito ko po naintindihan na kapag nasa loob ka lang kasi ng bahay, marami kang maiisip na negative eh. 'Di ba? Kung nasa bahay ka lang at hindi ka lalabas, hindi ka aalis sa comfort zone mo, kumbaga, marami ka talagang maiisip na hindi maganda. 'Di ba? Mag-quit na lang kaya ako? O kaya wala na 'to, wala ng pag-asa, parang alam mo 'yun, malu-lose hope ka na lang, 'di ba? Pero, naisip ko kasi na siyempre nandito na ako, nasimulan ko na 'to, hindi puwedeng hindi ako maging successful dito sa business na 'to kasi paano na lang yung family ko or kaya paano na lang yung pangarap ko kung magki-quit lang ako, maggi-give up na ako kaagad, 'di ba? And, na-realize ko po na, ah siyempre may mga tao rin po nagtiwala po sa'kin, 'di ba? If maggi-give up ako and magku-quit ako, paano na lang din sila. So, yun po yung parang naisip ko rin po. And, siyempre po 'yan, attend po tayo. Kaya let's maximize po, 'di ba? May mga IBP po tayo, 'di ba? A-attend ka na lang tapos magdadala ka ng invite, may libreng pagkain, 'di ba? Sa McDo, Jollibee. Kaya I'm blessed po sa mga mentors natin. Pasalamatan naman natin, 'di ba, yung mga mentors natin, Mentor Precious Grace Kapili, 'di ba? Mentor MVP Core, Mentor Erica, Mentor Ikay, Mentor Sol, Mentor Patsy, Mentor Christine, Mentor Jonathan, 'di ba? Kasi nag-iisip talaga sila ng way para matulungan tayo, 'di ba? And ma-expand din po natin yung negosyo natin sa lugar from Antipolo to Lagro, 'di ba? So, kailangan po nating ma-maximize yan. So, yan po, lagi po akong ma-attend yan. Lagi pong, I make sure po na meron akong invite, meron akong madadalang prospect, meron akong mahahatak, namamlaya rin po ako. So, nagbabak, kung titignan mo, parang nagbaback to start, 'di ba? Pero hindi siya back to start. Kumbaga, ayan po yung ano lang, binalik lang din natin yung habit when it comes sa offline. 'Di ba? Ginagawa na natin 'yan before. Binalik binalik lang natin kasi alam naman natin na talagang effective 'yan. 'Di ba? So, siyempre po, with the exposure din po with the mentors kapag sumama ka diyan, makikita mo paano sila magsalita, 'di ba? Ano yung mga lesson learnings na makukuha mo. Kaya sabi ko, kung may invite ako, wala, a-attend pa rin ako diyan. Kasi makakatulong 'yan sa akin para mag-grow pa ako lalo sa business. Kasi hindi naman ano 'to, walang katapusang pag-aaral, 'di ba? Walang katapusang growth, 'di ba, yung meron tayo dito sa business. So, hanggang sa nagugulat ako, merong nagpe-pay in, 'di ba? Kaka-pay in, may pay in ako kahapon, meron ulit akong pay in kinabukasan, 'di ba? So, gano'n po. Tapos ang ginagawa ko po, 'pag bibili lang, pinupuntahan ko po para ma-talk ko sila. Lalamove, rider, binibigyan ko ng flyers, 'di ba? So, 'yan po yung mga habits na ginagawa ko po right now. Kaya sa tingin ko po, unti-unti rin pong nagbubunga, 'di ba? Kasi 'yan lang naman po yung sekreto sa negosyo, masterin mo yung I am 5. Ano po ba yung I am 5? Mag-prospect ka, mag-invite ka, mag-present ka, mag-closing ka, mag-follow up ka. Yan lang po yung ginagawa ko for everyday. Wala po akong sekretong ginagawa. Kundi I am 5. Um, Yan lang po. And then, online, syempre may offline. Dapat isabay din po natin yung online. Let's maximize po both online and offline. So when it comes naman din po online, minamaximize ko rin po siya. So syempre po, nag-invest po tayo when it comes advertising or ads. Kasi yan din po yung isa sa mga nakakakuha po tayo ng mga quality. So I'll make sure po talaga na everyday at least 2 talks a day. Mas maganda po talaga, mas marami, mas maganda. Bakit? Kasi meron tayong batting average. Sa 10 kausap mo, meron diyan 1 o 2 magjo-join. 'Di ba? So, kaya po, kung mas maraming talk, mas maganda po talaga. So, close deal, mas maganda. So, yan po.
I'll make sure po kung may offline po ako, meron din akong online. So, yan po yung ginagawa ko po na habits. Kasi, example, 'di ba nag-start po yung 2026. 'Di ba sabi ni Press mag 90-day burn tayo, 'di ba? At least 2 talks a day lang muna, yun yung parang ano mo for a start. Kasi yun lang naman po yung kailangan kasi meron kang gawin na isang habit or habits mo everyday na yun yung kapag tinuloy-tuloy mo siya, eventually magbibigay siya ng resulta sa'yo, 'di ba? Pero doon ka lang muna sa pagtatanim. Tanim ka lang muna ng tanim kasi hindi naman po mentors yung mga pain ko on the spot. Meron din po talaga na tanim ko pa siya from last month, kaya po siya napain ko ngayon, 'di ba? So gano'n po siya, tanim ng tanim, 'di ba? Tapos ang isa po sa tips na ginagawa ko po, ito po, ipakita ko po. To be honest po, basic lang din po yung mga ginagawa ko po. Like ito po, tips on how to market online. So, mostly po kasi, pag online kasi, ang market ko rin po talaga is barley. Kasi nga po, nagbo-boosting po ko or ads. So, barley po yung marketing ko po talaga when it comes sa online. But sinasabay ko organic yung opportunity. Okay po? So, when it comes naman po sa online, yan, posting sa wall, stories, 'di ba? Normally po, may mga napipayin din po ako. It's because of the story. So, nakikita ko po yung mga taong nagsisin sa story ko. So, pinipm ko po yan isa-isa. Meron ako mga na-check. Ang tagal ko na palang kausap, 2020 pa, 2023, 2024, ngayon ko lang nabalikan. So, good thing dahil nag-engage sila sa post or sa story ko, inaano ko po, dinadirect approach ko po sila. So, ang direct approach ko po, 30 people. Normally po, ito po, sa Facebook kasi strict na siya. Kapag nag-PM ka na ng more than that, ngayon limit na rin ang mag-add sa Facebook, di ba? Pag 10 people minimum muna. Kasi kapag sumobra ka doon, baka maban ka. Mawala yung Facebook mo or kaya i-restrict ka sa Messenger. So, ang ginagawa ko po, 10 sa Instagram, 10 sa Facebook, 10 sa TikTok. So, yun, pwede po kayo mag-start sa ganun. Kasi importante po na ma-maximize din po natin yung online. Hindi lang tayo yung nag-scroll sa Facebook, nagpo-posting. But intentional, nagko-connect ka rin or nag-a-add ka ng mga quality person or client sa Facebook or sa other social media account mo. And then share group. So, ito po, kapag nag-ano po sa opportunity naman, nag-share po ako sa group. 'Di ba meron po tayong mga IBP sa Antipolo and sa Fairview. So, ang ginagawa ko po, part-time or extra income po yung posting ko sa mga group. So, example po, mga job hiring. 'Di ba? Job hiring sa gantong lugar, sa Antipolo or sa Lagro. So, group posting po ako doon. 'Di ba? Nag-join po ako sa group, tapos nag-group posting po ako. Tapos, ang dami po nag-i-inquire. 'Di ba? So, through that po, nakakuha po ako ng invite, nadadala ko po sa mga IBP. So, may times naman po na walang IBP, pinupuntahan ko po. 'Di ba? So, kumbaga nagme-meet po kami kung saan po siya malapit. So, yun po yung ginagawa ko po. And then, sabi ko nga kanina, nagbo-boosting or ads po ako. So, important din po talaga mentors na mag-invest po tayo when it comes sa marketing. Hindi po siya gastos, kasi yan nga po yung makakatulong sa'yo para mas lumago po yung business. Kasi tignan mo mentors, hindi naman tayo nagbabayad ng upa. 'Di ba? Wala naman tayong operational expenses, 'di ba? Sa product. I mean, when it comes sa billboard, di naman tayo yung nagbabayad noon, 'di ba? Marketing. Yung company, sila na yung nagbibigay or tumutulong sa atin. So, ang kailangan nating gawin na part is i-promote pa, 'di ba, yung product, yung opportunity. So, through that, kailangan mo talaga mag-invest sa ganyan. Then, mostly po talaga ng mga nakakausap ko rin po, galing din po sa boosting or ads. Kaya po ganun. Okay? So, now, next naman po, when it comes to offline, flyering.
So, ngayon po, di ba ginagawa natin, nag-offline po tayo, flyering. So, ang normally po kasi ginagawa namin pag student, survey po talaga. Survey, normally po ang script ko po dyan is, ang approach ko po is, tatanungin ko sila kung ilang oras sila nagsa-social media. Tapos, after nun, pag sinabi nila matagal, 5 to 6 hours, ang next question ko, do you think is it productive or unproductive yung pag-social media mo? Yan. So, normally, ang sagot niyan, unproductive. Diba? Kasi scroll-scroll lang sa Facebook. Pero, bibigyan ko siya ng pero, if bibigyan ka ng chance na pwede kang magkaroon ng opportunity na pwede kang kumita using your Facebook, TikTok, Instagram, igagrab mo ba yung opportunity? Normally, ang sagot nila talaga is yes, 'di ba? Oo naman, 'di ba? So, yun na, hanggang sa nahatak namin sila sa taas, sa mga IBPs. So, yun po yung script po na ginagamit ko na effective po naman talaga. Kasi ginagawa na, hindi lang naman po ako yung gumagawa, yung mga mentors. So, talagang effective po. And then, sa flyering, yan. Important din na mag-invest din tayo when it comes sa flyering. Magkano lang naman, 'di ba? So, yan po. Dito po sa village po namin, meron kaming clubhouse. Ang ginawa ko po, nagbigay po ako doon ng flyers ko para every time na merong mga pumapasok, meron silang makukuhang flyers or makikita nila na merong members, 'di ba, dito sa club, dito sa ano namin, sa village, 'di ba? So, yun po. Tapos syempre be product of your own product, give sample. So, yan po. Yan po yung mga isa sa mga effective way kasi minsan may mga mini-meet up din po ako na gusto muna nilang subukan pero nagugulat ako bumibili ng 6 bucks, 10 bucks kasi pinatry ko sila ng product, pinainom ko sila. So, yun po, effective po siya. Kasi doon po nakikita na talagang nagbibigay ka rin ng effort, 'di ba? Tapos na-appreciate po talaga nila 'yon. So, yun po, yan po yung effective way na ginagawa ko po offline and online na pwede nyo rin po i-apply para makatulong din po sa ginagawa nyo pong business. And lastly po, no? Yan. So, ito po, bigyan ko po kayo ng verse, Bible verse, Genesis 8 verse 22. Diba? Sabi po dito, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night. Diba? So, dito po, meron tayong different season. Meron tayong planting season, meron tayong waiting season, meron tayong harvest season. 'Di ba? Pero paniwalaan lang po natin na yung timing ni Lord, trust God's timing. 'Di ba? Keep planting and keep praying na yung harvest darating 'yan. 'Di ba? And God is so faithful sa lahat ng season na meron tayo. Kasi baka nasa moment ka ngayon na nasa harvest season ka pala. I mean nasa planting season ka pa lang, 'di ba? Or kaya nasa waiting season ka, or kaya nandito ka na sa point na naha-harvest mo na yung mga tinanim mo. Kaya dito po, importante po na magtanim din po tayo na mabuti. Kasi kapag nagtanim po tayo ng mabuti, mabuti rin po yung babalik din po sa atin. Kung nagtanim po tayo ng masama, masama rin po yung makukuha natin. Kasi doon ko po na-realize na kaya pala may mga challenges. Mga challenges tayo kasi yan yung bunga ng ginawa mo 1 or 2 years before. Kaya naanim mo na siya ngayon. So, ibig sabihin pala, yung mga na-experience mo natin challenges, because yan po yung bunga ng mga resulta na desisyon na ginawa mo before. Kaya importante po na magtanim po tayo ng mabuti. 'Di ba? Para mabuti rin po yung maaani natin later on. So, yun lang mga mentors. Thank you so much po sa time ng bawat isa po sa atin. And I pray po, 'di ba, na maging fruitful po tayo sa taong 2026 and
syempre po, 'di ba, kailangan lang din po natin gawin yung part natin and very best po natin, 'di ba? And ayun po, paniwalaan lang po natin yung ginagawa nating negosyo, 'di ba? And yung mga mentors na nag-ga-guide po sa atin. Okay po? So, yun lang. Thank you so much. Thank you so much, Mentor Ikay. Ano yung daily mode of operation mo from pagising mo hanggang sa pagtulog mo? Curious lang ako, how do you plan your day and your week? Thank you so much, Mens. Ayun. Thank you so much, Mentor Ikay. Kasi kailangan first po talaga, kailangan maaga po tayo gumising. So, yun po yung isa sa una ko pong habit na inayos po. Wherein kailangan maaga tayong gumising. Tulog po yung iba, dapat ikaw gising ka na, dilat ka na, ganon. Ganon po yung ano ko po. So, every morning po, gumigising na po tayo ng 6:30 to 7 a.m. Ganyan po yung mga time wake up ano ko po. And then, next po nun is nagde-devotion po ako. So, yun po, sabi ko kailangan ko maging consistent when it comes reading the Word of God kasi kailangan ko rin to sa negosyong ginagawa ko and kailangan ko rin talagang, syempre, maunawaan pa, 'di ba, yung salita ni Lord. So, yun po, nag-read po ako, nagde-devotion po ako, nag-journaling ako, 'di ba? Tapos, after nun, nag-read po ako ng books. So, aside doon, nag-read po ako ng books wherein ang binabasa ko ngayon is yung kay John Maxwell, yung 21 Most Powerful Minutes in Leaders Day. So, yun po yung yung binabasa ko po right now. Wherein kasi kailangan din natin talaga sa first part pa lang ng morning mo, productive ka na. 'Di ba? Na pinakamadali, para align ka rin sa buong araw. So, yun po yung muna yung inayos ko po. When it comes sa wake up and then pagbabasa ng libro, pagbabasa ng Bible, tapos devotion and journaling. So, yun po. And then next naman po, after that, doon na po nakaset yung mind ko na ano po, kailangan gising na ako, hindi na ako pwedeng, kasi may times, 'di ba, pagka may antok ka pa, parang ganon. So, ang ginagawa ko po, naliligo na po ako after. Hindi na po ako, para all throughout the day, gising po ako. So, ganun po. And the next po nun, yun na. Meron akong schedule kasi, meron kasi akong, tawag doon, yung notebook wherein may time. Example, important din po to para sa akin kasi para na monitor ko yung oras. Like, by dapat 10 to 12, yan po yung time na magpo-posting po ako, mag-schedule posting na ako sa Facebook. Tapos magpo-posting na ako sa mga, ko po, social media account. Then, content. Yon. Tapos, next naman po, lunch break. So, syempre, very detailed, no? Next naman po, 1 to, 1 to 8 po, yan po yung working time ko wherein online. Kapag wala pong offline setup. Kasi pag 1 to 4 po, travel time ko na po yan. Pag Wednesday and Friday, yan po yung travel time ko para sa offline. Tapos kasi kailangan early ka doon, hindi pwedeng 4 p.m. darating ka doon kasi wala kang makukuhang invite. So dapat early pa lang, 1 to 4, nandun ka na. Pero pag online setup naman po, like Monday, Tuesday, and Thursday, yun po yung ginagawa ko po. Online hataw po ako niyan. So, yun po, yung mga ginagawa ko po niyan, at sa Facebook, marketing, follow-up. When it comes sa follow-up po, yan din po yung isa sa pinokusan ko rin po. Kasi 'di ba 80% na mga nagjo-join is galing sa follow-up. So, yan din po yung inayos ko na system na kailangan everyday meron po akong follow-up at least 1 or twice. So, yun po. Kaya nagkakaroon din po talaga siya ng result kasi napa-follow up din po yung mga clients. Tapos, yun po, training. Training sa gabi po, mentoring. Yan, sinisingit ko po in between. Kasi may mga partners po ako sa Hong Kong, ang time po na free ng iba, 3. Tapos sa Kuwait naman po, mostly po madaling araw.
So, or minsan naman po, gabi po sila available, like 10 p.m. So, yan po. Yan po yung mga schedules ko rin po. Tapos, I'll make sure po talaga na at least meron po akong 2 talks a day. Minimum. I mean, 2 talks minimum, and then mas more than pa, mas maganda po. Yun. Yun po yung daily method of operation ko po, Mentor Ikay. Wow, kaya naman ang daming pain si Mentor Nikki, no? Kasi ang ganda ng suggestion mo, Men. So I think that's what we call yung time blocking, yung per hour, alam mo kung ano yung mga gagawin mo. Kasi kapag ka wala kang ganon, medyo lost ka, di ba? Pag hindi ka naglilista ng things to do. Very important. So last question na, Mens. Um, ito pala, may mga question pala na, Mens. Ayan. Ito si Mentor Rosalinda. Paano mo inaalagaan ang mga leader moments? Thank you. Thank you for sharing ang ganda and sipag mo. O, di ba? Thank you, Wow. Mens. Thank you, Mens. Paano ko po inaalagaan? By simply po, kamustahin mo lang po sila. Kasi sabi ko nga po, kailangan din natin ma-build yung relationship din po natin sa mga downlines po natin. So, hindi lang more on pay-in po yung pag-usapan nyo, sales, kundi buhay din po nila. So, like, kahapon din po, may kausap po akong leader. So, more on, mas matagal pa po yung kwentuhan po namin kaysa po yung about sa ano yung next na gagawin namin na step para ma-improve pa namin yung marketing nila, or kaya paano pa sila makakuha ng leads. So, strategies, 'di ba? So, yun po. More on kailangan mag-scheduling ka rin ng mentoring with your downlines. And at the same time, mag-care and intentional ka po. When it comes, natutunan ko rin po kasi to kay Mentor Teen. Si Mentor Christine po kasi, pag kinakausap niya kami, ano siya hindi siya yung, ilang yung nakausap natin, ilan yung ano natin dyan. Hindi siya ganon. So parang curious siya. Lagi siyang curious. Tapos may mga tanong siya na mapapa-question ka rin, oo nga, no, dapat pala ito yung gawin ko. So, more on, ano siya, curious ka sa ginagawa niya, and curious ka sa ano yung maitutulong mo pa, at kumbaga, ano yung pwede mo pang ma-help sa kanya. So, parang ganon. Yun po yung ginagawa ko po. And yun po. Tapos, may schedule din po yung time. Kailangan mo makuha yung commitment po nila when it comes sa scheduling, kung kailan nyo po, kahit one-on-one lang yan. Kasi doon naman po nag-start sa isa o dalawa. Kapag nakita po na, I mean yung habit mo na ganon, tuloy-tuloy, magugulat po kayo. Yung isa naging dalawa na, naging tatlo na, naging apat na. So, yun po. Yun po yung sa tingin ko po, nakakatulong din po para makapag-build din po tayo ng grupo. That's nice, Mens. Ito last question na, Mens, no? From Mentor Cecilia, ask ko lang po, paano po kayo mag-follow up? And siguro, Mens, add ko na rin, yung direct message na message mo dun sa mga nag-check ng stories mo. How do you approach them? Thank you so much, Mens. Opo. When it comes naman po sa follow-up, paano po kayo nagpa-follow up? Meron kasi akong kasi nakaano tayo sa nag-i-invest din kasi tayo 'di ba sa chat race, 'di ba? So, ManyChat, 'yan. So, 'yun po. Bot cake, 'yan. So, ibig sabihin po, yung kasi kunyari marami kang contacts, di mo naman lahat ma-follow up 'yun, 'di ba? So, kailangan mo din mag-invest sa ganung part. So, I mean, when it comes invest, meron din kasi siyang bayad. 'Di ba? So, yun po. Yun po yung ginagamit ko po. Kaya, nakakapag-follow up po ko everyday. But, isa rin po sa ginagawa ko po, manual. Manual din po. Kung sa Messenger, manual po talaga. Pero pag sa page po, yun po. Dahil nakakonect siya sa ManyChat or Chatrace or Botcake, so, nagagamit ko po yung follow-up na ma-maximize ko po. Yes, Mens. And yung direct message mo naman, Mens, sa mga ina-approach mo online. Normally po, direct approach ko kapag opportunity ko po siya na-invite talaga before. Ang sinasabi ko po is, hi, I'm Nikki Dilio. I'm part of I Am Worldwide, one of the top
Basta ganun. Tapos next naman po na, if ever na magka-interest ka, someday, join force or tandem tayo. So, yun po. Yun po yung inaano ko po na follow-up or message direct approach sa kanila. Kasi, natutunan ko rin po yung message na yun or direct approach na yun kay Mentor TJ Villanueva. So, because of that, meron po ako na-pay in na from story po, gold package po yung na-bill niya. Kasi na-follow up ko siya dun sa, dahil nga may conversation na kami, na-follow up ko siya, na direct approach ko po siya. So, yun po. And then, sa product naman po, mostly po kasi testimony po talaga ako. Testimonies ng mga example po, may conversation po kami about may diabetes siya. So mostly po ng follow-up ko about diabetes, 'di ba? Or kaya high blood or sugar level, mga ganyan. Tapos iba-iba pong sakit. So more on testimony po ako and pasabay. Pag nagpa-follow up po ako, ang sinasabi ko po, tita, ngayon po kasing araw, meron akong delivery. Maganda makasabay ka na para at least makuha mo na rin po 2 to 3 days from now. So, since kailangan nyo po siya 'di ba sa health and makatulong na po siya sa inyo and makainom ka na rin po. So, mostly po nang nakakausap ko po, dahil lang din po sa pasabay delivery, nagpapadala po sila on the spot din po. Or kaya naman po may schedule like kunyari sa sahod. So, ganyan. So, ako naman po, when it comes din po sa monitoring, kaya ko po talaga na monitor na ma-follow up din po yung mga na-close ko or yung mga clients ko. Meron po kasi akong Google Sheet. So, sa Google Sheet po, yun nga lang, manual mo siya talaga. Tsatsagayin mo siya. 'Di ba? So, doon mo nililista yung mga kailan mo siya nakausap, listahan, names, ano yung Facebook account niya, bumili lang ba siya, tapos or na-close deal mo siya, anong package, kailan mo siya next ipa-follow up. Tapos meron ako doon 1 to 12 na check box na example ngayong araw, na-follow up ko na siya, checkan ko na siya. Since na-close deal ko na siya, babalikan ko siya. So, yun po. Wherein, ano talaga kumbaga, sinisipagan ko lang. Yun lang naman po yung ginagawa ko po. Sinisipagan ko lang po talaga when it comes sa ganung part. Kasi naniniwala po ko kapag kapag monitored mo or syempre naka-plan or meron kang nakikitang data, doon mo malalaman na kaya pala wala akong pay-in kasi wala akong nakausap ngayong araw. 'Di ba? Or yung prospect ko, 10 lang, dapat 100 prospect para expected mo meron ka makakausap talaga, 'di ba? So, yun po. Naka-depend po ako sa numbers. And yun din po kasi yung pinas down din po sa amin ng mentor team. So, dapat sa isang araw, kung full-time ka, 100 prospect. Ang dapat meron ka, hindi pwedeng less than doon. So, yun po. Yun po yung Napunta na tayo sa monitoring. Yes. Follow up lang Galing, Mens. Ang galing-galing mo talaga, Mens. Nakakatuwa, no? Sika ba? Bakit ang detalyado mo? Ano personality mo, Mens? Ano, SD? Ay, really? SD? Pero ang galing, no? Para, Opo, SD na may pagka-C, chares. Hindi. Ano oo. po kasi, kumbaga, nabigyan din po tayo ng responsibility ni Uptin when it comes sa mga training. Siguro dahil doon na-practice ko rin po yung monitoring, sino yung mga next na speaker sa team. So, ako po yung nag-a-assign or in charge doon sa team online training. So, kaya po siguro, na rin, na-practice ko po siya. Tapos sa work din po pala. Kasi sa work po, corporate po ako, 'di ba? So, meron naturuan po tayo ng mga Google Sheets, yan, mga Drive, etc. So, siguro nakuha ko rin po doon, na-adapt ko po dito. Tapos in-apply ko lang din po yung mga natutunan ko.